Iba talaga ang advantage ng Australia at ng New Zealand laban sa mga Asia teams ayon pa mismo kay Coach Yeng Yao. Ayon pa mismo sa kanya ay dapat na hindi raw sa ating zone na naglalaro itong Australia at New Zealand dahil malinaw naman daw na mayroon itong kakaibang genetics na siyang magpapalagay sa kanilang advantage laban sa Pilipinas at sa ibang koponan. Asia Cup ang pinag-uusapan pero bakit nga ba mayroong Australia at New Zealand? Well, heto po. Ang Asia Cup ay para lamang sa FIBA Asia teams. Yung mga member doon, sila mismo ang maglalaban. Bago pa man dumating ang Australia at ang New Zealand sa Asia Cup ay mayroon ng mga powerhouse team ang Asia. Siyempre ang Japan, Korea, Iran, Jordan, Chinese Taipei, China at Lebanon. At ayon naman kay Coach Yeng Yao ay malalakas ito pero kaya nilang talunin. Kaso nga lang ay ibang-iba na talaga kapag isinali mo pa itong Australia at ang New Zealand. Iba kasi yung kanilang lahi. Siyempre hindi sila Asian team. Dumating po itong Australia at ang New Zealand way back 2017 nung binago ng FIBA at kanilang idinagdag ang Australia at ang New Zealand na siyang parte naman ng Oceania Zone. Kung baga kanilang isinama itong Oceania Zone sa Asia Zone. Simula noon ay naging malakas na itong Australia at ang New Zealand. Sa 2017 sa kanilang unang pagpasok nga, nanalo sila ng kampyonato samantalang ang New Zealand ay pang-apat. Sa kakatapos lamang po na 2025 FIBA Asia Cup, nanalo rin po ang Australia samantalang ang New Zealand ay pang-apat pa rin. So definitely nasa tuktok talaga sila. Ngayon, bakit nga ba pinaghalo itong Asia Zone at ang Oceania Zone? Ayon mismo sa FIBA mga idol, ito ay kanilang ginawa para mag-promote ng mas malakas at mas matinding kompetensya sa tournament. Mayroong mga nagsasabing hindi talaga patas ito sapagkat bawal naman talaga yung Australia at ang New Zealand sa Asia kasi Asia Cup ang pinag-uusapan dito. Pero ayon naman sa iba, kapag nanalo daw ang isang Asia team laban sa mga ito ay isa itong malaking pride dahil Australia o yung New Zealand ang kanilang natalo. Pero so far, simula nang sumali itong Australia at New Zealand, sila talaga yung palaging nagbabakbakan dyan. Mayroon ding sitwasyon na sana ay isang Asian team ang magkakampyon doon pero dahil nga sa presensya ng Australia at ang New Zealand, sila pa mismo ang nananalo sa Asia Cup which is hindi naman talaga sila parte ng Asia Zone. Tama si Coach Yeng Yao, malaki ang kanilang advantage. Powerhouse team sila, mahirap silang talunin sapagkat iba yung kanilang genetics kumpara sa genetic ng Asian teams. Kaya nilang matalo ang China, Lebanon, Iran at kung ano-ano pa dyan. Pero malaki talaga ang agwat nitong Australia at ang New Zealand laban sa kanilang mga Asian team. Ikaw, ano ang komento mo patungkol dito? Dapat na bang tanggalin itong Australia at ang New Zealand? I-comment lang yan sa comment section.